Masaya na naman talaga ang babaeng ito. Ayan, naglilit ako ng 5 kilong bigas kasi kahapon may gawa si asawa tapos nagbayad siya agad. Late upload na naman to. Tara, mini vlog. And yes, oo talaga mga mi. Masaya talaga ang babaeng ito kapag nagbabayad agad yung mga nagpapagawa sa asawa ko. Kadalasan kasi yung mga nagpapagawa dito sa asawa ko, buraot. Papagawa ng motor tapos walang pambayad. Talaga nakakapag-init ng ulo ha. Kaya ayusin nyo yung asawa ko, mabait ako, hindi. Anyways, kapag nagsisinigang nga pala ako, kangkong lang talaga usually yung inilalahok ko. Kamatis, ganun. At kapag may budget pa, dinadagdagan ko nung gabi. Tapos ayan, sabi ko nga kay Ate Andre, tulungan niya ako nang madali na ako matapos dahil gutom na nga ang Papa Jomar. Takto talaga ng araw na yan, napakamura ng hipon. Maliliit lang yan, pero for the go na, at least nakahipon tayo ngayon. At dahil sabi ko nga sa inyo, late upload ang video na ito, ayan may Shanghai pa. Syempre, titikman natin tong luto ko. Wow! Masarap! Grabe, nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Alam nyo ba, minsan talaga may 0 days talaga kami. As in, walang-wala talaga. Yung tipong halos 4 na araw, wala talagang straight na gawa. Diyos ko, ewan ko na lang, matutulero na lang talaga yung utak mo. Tapos walang bigas. May stress ko talaga kaiisip, die. So, aray na nga nung makaluto na nga ako talaga, pinaghahain ko muna to sa asawa. Pa, kain na. Tapos nung nakita ng mga bata yung ulam, kakain na din daw sila, kaya pinaghahain ko na din. Kain na muna. Diyos ko, panigurado pati ako siraan diet dito. Nagwo-workout kasi ako araw-araw. Kaso nga lang pagkaganito talaga masarap ang ulam, hindi ko mapigilan. Sobrang saya din talaga ng puso ko pagkaganitong ang daming kumain ng mga junakis ko. Dati talaga mga mi, hindi talaga gusto ng aking Kuya Andre itong hipon. Ngayon na gusto na niya, pero itong bunso ko talaga, nako, ayaw talaga niya. So ayun na nga, pagkatapos namin kumain dito, niyaya ko na si asawa magbrigada. Dahil i-enroll na namin si Kuya Andre at saka si Jared, ang aking bunso. So ayun, for the gamas ang Papa Jomar at ako naman dito nagmamaganda lang. Diyos ko, ang tagal nga naggagamas siya ng asawa ko tapos pinaghakot nga siya ng mga libro. Sabi ko pagkatapos niyan, okay na yan. At ito nga, dahil member nga ng Bantay Barangay ang asawa ko, ayan, may palibre lugaw. O diba sinasabi ko sa inyo, nauna pa ang babaeng ito, kumain. Diba nga mga mi, bago kami umalis, kumain muna kami ng Papa Jomar. Tinikman ko nga lang yung lugaw tapos tinake out ko na. Pasalubong ko sa mga bata at yung isa nga binigay ko sa biyanan ko. O tapos ayan, nung kinahaponan, nag-workout na naman ang babaeng ito. Totoo lang talaga mga may, gusto ko na talaga yung katawan ko, ang ayaw ko lang talaga yung bilbil sa tiyan ko at saka yung bilbil sa braso ko. Kaya hanggat sinisipag ako, ipupush ko talaga to. Yan na yan, nung kinagabihan naman, pinaghiwa-hiwalay ko na yung libagin namin dahil 2 weeks na to. Grabe, napakadami na, bundok na talaga. Kasi nga ilang araw na talaga masama ang panahon, laging umuulan. Hanggat may sinusuot pa kami, hindi talaga ako naglalaba. Kaya ayan, grabe talaga, natambakan na ako. At fast forward na ito, kinaumagahan na nga ito mga mima, aga kaming gumising ng Papa Jomar para maglaba. Hindi pala, tagsalang lang ako sa washing machine, then siya na lahat ang gumawa. Kasi nga, Disney princess, ang babaeng ito. Charot lang, tapos si Ate Andre na yung nagsampay. At ito nga, nakompleto ko na nga yung mga gamit ng junakis ko, kaya aayusin ko na ngayon. Buti na lang talaga dati nakasali sa tupad yung asawa ko at naipamili ko nga yung mga ibang gamit. Kaso nga lang talaga mga mino magpa-enroll ako, ang dami pa palang kulang. Pero okay lang, inutay-utay ko na rin siyang bilhin kapag nagkaka-extra nga ako. Hindi ko na nga pala ibinili ng bagang bunso ko dahil kita nyo naman talaga bago pa siya. Mukha talaga siyang bago. Ayan o. Si Ate Andrea naman, malaki na siya na mag-ayos ang gamit niya. Salamat, Mama. Salamat ka din. Thank you. Salamat, Mama. Opo. Grabe mga mina-touch talaga ako sa aking mga junakis, lalo na kay Kuya Andre. Hindi talaga yan nakakalimutan lagi magpasalamat. Sobrang grateful talaga ng batang yan, sinasabi ko sa inyo. Diyos ko, sabi ko nga kahit binata na sila, sana ganyan pa rin sila kasweet sa akin. Anyways, sobrang hirap talaga ng buhay ngayon. Thankful na lang talaga at nakakasurvive pa rin tayo. Lalo na sa katulad kong 3 anak, Diyos ko, napakasakit talaga sa ulo. As in, magastos talaga. Pero okay lang, ang mahalaga talaga gagawin namin ang lahat ng Papa Jomar para makatapos silang 3. Tama na, baka magdrama ka pa dyan. Forward na sinasabi ko talaga sa inyo, pinagsama-sama ko na yung 3 araw na ganap ng buhay ko. Kinaumaga na nga itong mga mimat, nilinis talaga ng asawa ko yung aming terrace at saka yung harapan dahil sobrang kalat na. So ayan, tingnan nyo yung terrace namin, kahit paano naman ay malinis, at least yung dadaanan, malinis, walang mga tools kumbaga. So medyo tinanggap ko na nga na junk shop na itong aming terrace, hindi na talaga siya terrace ba. Kasi nga dito na talaga naggagawa ng motor ang asawa ko, kaya yan, tinanggap ko ng ganyan talaga itsura niyan. So nakita ko na naman talaga itong mga buhangin ko, sabi ko talaga sa asawa ko, ayusin niya to, dalang hihinayang ako, katulad niya
uulan na. Diyos ko, umaagos siya. Oo, kaya ko nga lang talaga ipalitada yan dito sa pader namin sa labas ay ginawa ko na. At ayan, nakakatuwa naman, medyo malinis na ng very light ang aking harapan. May mga tambak nga lang talaga dyan ng motor na sira. At sabi nga ng asawa ko, ayan, natapos na rin daw siya magbiragada dito sa bahay. Alam nyo ba, kahit siya yung nagtatrabaho dyan at yung mga kalat niya dyan, siya din yung naglilinis. Hindi talaga ako pinahihirapan yan. Siya talaga naglilinis dyan. O diba? Kaya mahal na mahal ko yan eh. May premyo ka mamayang gabi.